Guys, dugay ko rin gusto buhaton nga video guys. Dagan na yung version na nga video guys. Huwag na ako i-upload kay murag feeling na ako taas na kayong experience nung kulang-kulang ba. So i-shortcut na to no. About ni sa Hoka Trilogy ng mga medals guys. Hindi nung tayo na ako i-upload kaya abinaw December 1 ang national finals pero December 8 pamanday so napako yung time i-upload no. So na ako 3 main issues aning event nga Trilogy, Hoka Trilogy, and I'm not sure. Shout out lang ni sa mga nag-organize no, either si Hoka mismo or baka Philippine organization ang nag-organize ani. Medyo palpak mo no, Tagalogon ko ni. Okay, 3 issues. First, mga medals. Yung ibang medals, missing yung magnets. Importante yung magnets guys, lalo na pag hindi ka sumali nung national finals. I'll explain that later. There is atas magnets no. Missing yung iba. Sa akin, yung leg 1 at leg 2 missing. Late ko na nalaman na kailangan palang may magnets ang kada end nitong medals na to. So late ko na din na process yung request na pakabitan to ng magnets. And second is yung centerpiece. Okay, kulang kayo ng info dissemination or sadyang hindi nyo lang talaga disseminate yung information about nitong centerpiece na kailangan palang mag-attend nung national final sa Manila bago makuha tong centerpiece. I don't know if nasa site nyo yan. If nasa site nyo yan, parang sinadya nyo yata na mahirap ma-check ng mga participants no. Dahil hindi lang ako nag-iisa, marami kaming nag-complain nito. And ang reply ng Hoka is, Ma'am, sir, okay lang naman kahit walang centerpiece, makakabit nyo naman yung 3 medals all together dahil may mga magnets. So going back sa first ko na issue, missing nga yung mga magnets ng ibang medals, okay? Anyways, yun yung second, yung centerpiece. Mapanlin lang or deceitful yung pagka-marketing nitong centerpiece na to. Third is yung customer service. May gulay. Okay, so yung first muna, kulang-kulang na magnets. Anong ginawa ko nung nalaman ko to? Nag-contact ako sa Hoka Trilogy sa Facebook page nila. I'm not sure if direct yun sa Hoka or sa organizers nung event, pero sabi nga nila na i-replace daw nila, papadala daw sila ng bagong medal na may magnet. Malapit na yung leg 3 nung time na yun, so nagtanong sila after a few days na back and forth communications with them for almost a week. Sabi nila, sir, mag-join ba kayo nung leg 3? Sabi ko, yes. So sabi nila, sir, pwede sa on-site na lang. After ng run mo sa leg 3, punta ka dun sa booth ng organizers and then dun mo ipa-replace yung medal. Ganun. Of course, nag-okay ako, wala namang problema. After the race, pinaghintay ako ng mga 1 hour and 30 minutes in total. Hindi ni-replace, kundi kinabitan lang ng magnet. And that's where yung third ko na issue about customer service comes in. Just to give you a context, yung run na nangyari ng leg 3 was very rainy. So soaking wet ka. Galing ka pa ng, sa akin 10 km lang naman yung run ko, pero still, you know, basang-basa ka, pagod ka, tapos papahintay ka ng 1 hour and 30 minutes. Ewan ko na lang kung okay sa'yo na natuyuan ka na ng pawis and all para lang makabitan ng magnets yung medals mo. Ewan ko na lang kung okay ba sa inyo yun, pero sa akin hindi. Anyways, yun yung nangyari sa event. After the run, nagkataon na yung booth ng organizer malapit lang sa finish line. So pumunta ako doon, sabi ko, Ma'am, sir, nakipag-coordinate ako sa team nyo sa Facebook, and then they said na bigay ko lang itong mga medals na walang mga magnets and bibigyan nyo ako ng bago. Kinuha lang yung medal, sabi wait lang sir kasi yung head ng organizer hindi pa dumarating. That was around 7:30 or 7 o'clock yata. So hintay-hintay lang na ng konti. So nakatayo lang ako doon. I was standing there for mga 30 minutes siguro. Walang nangyari. Pumunta ako doon sa mall dahil malapit lang naman sa mall yung event talaga. Nakita ko yung babae na kumuha ng medals ko. Sabi ko, ma'am, asan yung medals? Naghihintay kasi ako doon. Wala namang nag-update sa akin. Sabi niya, ay sir, sorry, doon pala sa kabilang booth yung exchange ng medals. So yan palang pangit na, di ba? Dahil pinaghintay ako dun sa may finish line, wala man lang nagsabi sa akin na dun pala sa kabilang side yung booth ng mga medals, di ba? Kinailangan ko pang maghanap sa kanila. So kung nagtanga-tanga lang ako dun at tayo-tayo lang ako dun, baka naman bukas makalawa pa ako matapos dun, di ba? Anyways, punta kami dun sa booth. Pagdating dun sa booth, dun nga busy nga sila. Actually, may video nga ako dun sa mga ginagawa nila, mga ang daming plastic bags na puno ng mga medals, and some of the medals dun pa lang nila kinakabit yung magnets. Meron silang mga parang specific na type of glue na ginagamit. Now, ang pagkabit ng magnets only takes around less than 2 minutes or less than 1 minute. Madali lang talaga, and then kailangan lang ipatuyo ng a few minutes para tumigas yung magnet. Dito sa second booth,
Pinaghintay pa ako ng around 20 to 30 minutes, mga ganun. Ang nakakatawa pa is, ako lang mag-isa yung nakalinya dun. So, meaning ako lang yung may complaint or ako lang yung nag-request for magnets para sa medals ko. If I were in their shoes, i-accommodate mo na lang yung tao dahil nandun na yung sense of priority ba? Dahil nandyan na nga siya, and then you can go about your business of, you know, paglagay ng magnets dun sa iba pang medals dahil wala namang ibang nag-complain. And I think yung mga medals na nandun is mga backup lang na medals kasi dun sa finish line mismo, dun na yung mga ibang medals na ready na with the magnets. So hindi talaga yun urgent yung ginagawa nila. And since may isang runner, which is ako, participant, tapos na kasi ako mag-run and ilang minutes na ako nagwi-wait. Hintay pa ako ng 20-30 minutes hanggang sa nagbunganga na nga ako. Sabi ko, ma'am, kanina pa ako naghihintay dun sa first booth. Almost an hour. Ngayon, pinapahintay nyo ako dito almost 30 minutes na. Wala pa rin yung medals ko. Pwedeng makuha ko na, pwede i-prioritize nyo. Sabi ko, galing pa akong takbo, 10 kilometers, kanina pa. And basang-basa na yung sapatos, medyas ko, and natuyuan ako ng pawis. Wala pa rin yung medal ko hanggang ngayon. Tsaka pa lang nila ginawa ng action, and yeah, nakuha ko na yung medals ko. So, yun yung third ko na issue. No, na customer service is puriyagaba kung sa Bisaya pa. Sobrang puriyagaba. Ang second issue ko was regarding dito sa centerpiece, which is yun nga, ang marketing nila sa product was, you know, 3 medals and may centerpiece, and then all of a sudden you find out na kailangan mo pa palang mag-participate sa national finals, which is held dun sa MOA sa Manila, which is, you know, hindi nila kinonsider na yung iba hindi naman taga Manila, so kailangan mo pang mag-spend ng, you know, more money for the registration, for the ticket, hotel accommodation if wala kang kakilala sa Manila, and so on and so forth. So sobrang hassle para lang sa centerpiece. Okay, that's the second issue. Walang info dissemination, or sinadyang wala talagang info about it para malinlang yung mga participants to register for 3 legs, 3 races, and then afterwards then they'd say, hey, by the way, kung gusto nyo makuha yung centerpiece, kailangan nyo pumunta dito sa Manila to participate and magbayad kayo ulit, diba? And then, fast forward to last month, narinig ko na lang bigla na nag-change ng konti yung options nila. So, if hindi ka taga Manila, if you want to participate in the national finals, pwede na dun sa hometown mo dahil meron na silang virtual run. Magre-register ka pa rin, okay? Pero at least hindi ka na daw pupunta doon. Pero magagasto ka pa rin, which is again, you know, defeats the purpose na bakit, in the first place, bakit pinakita nyo na may centerpiece dun sa mga marketing nyo before this event even started, you know? And if you did show it, dapat merong disclaimer dun sa mga ads nyo, even sa site registration nyo na page, dapat nakapaskil yun dun na klaro na, hey, by the way, itong centerpiece is tsaka mo lang makukuha sa national finals. Walang mga ganong info as far as I know, or maybe I overlooked it. Please correct me if I'm wrong. Pero yep, purigaba din sila in terms of marketing or info dissemination. Ibang mga participants dyan, check your medals. If kulang-kulang yung magnets, itry nyo pa replace kung magpa-participate kayo on December 8 dun sa national finals dun sa Manila. For those na hindi taga Manila, good luck na lang, pakicontact na lang dun sa organizer sa Facebook na sa Hoka Trilogy na Facebook page. Nagre-reply naman sila, and hopefully ma-replace nga nila or maka-provide man lang sila ng mga magnets para kahit kayo na yung magkabit ng magnets. Just an added info lang, no, bonus na info. Kung nagtatanong kayo kung saan ko nakuha tong centerpiece, sa Facebook lang to, and it looks like metal pero it's actually hard plastic. Pero kagandahan nito is kahit wala na yung mga magnets, dahil clip-on siya, makukonect pa rin yung 3 medals with no problem. But of course, pangit pa rin dahil if you flip it on the back side, kung kulang-kulang yung magnets, pangit pa rin siyang tignan. So I would suggest na kailangan habulin nyo yung organizers para dito sa magnets. I hope it's not too late dahil December 8 pa naman, so I think may time pa kayo to check this with them. And earlier, napansin ko lang meron pa palang isang flow, no? Aside sa mga pulpul na customer service, pulpul na product dahil kulang-kulang, 'di ba? And pulpul na marketing info dissemination, ang lanyard mismo, nakita yan sa Cagayan de Oro kasi ako So Cagayan de Oro finisher, yung isa dito is Cagayan de Oro finisher. Merong isang naka-mix. Davao finisher. Kung Hoka man yung na-organize talaga nito, I expected more from Hoka being such a big brand when it comes to running. Not a good job
I hope na mag-improve kayo dahil Puriagaba to. If ang nag-organize naman ito is yung local na organization dito sa Pinas, ma'am sir, improve nyo naman yung products and services nyo sir dahil Puriagaba talaga. You have to understand na pag nagbayad kami, buo yung bayad namin, okay? Sinisingil kami ng buo doon sa site every time we register. Meron pang ang processing fee na 350 or something aside sa yung registration fee, 'di ba? Pero wala na, okay na sa akin yun as long as ang hinihingi ko lang naman is, you know, tamang products, tamang services, tamang advertisement in terms of, you know, ano ba talaga yung makukuha mo, and yung iba baka naman may extra fee and what not. I think 2025 meron pang upcoming na Hoka Trilogy ulit. So just isa rin yun sa mga reasons why I created this video, para ma-aware yung mga, you know, upcoming participants na, you know, to always check the medals. Kay of course nagbayad tayo, nag-register tayo. Aside sa running is fun, of course, let's be honest, medals pa din yung habol natin dahil we want to collect them and, you know, parang bragging rights or malagay natin sa mga walls natin and what not, di ba? So yeah, yun lang naman. Hopefully makaabot to sa mga organizers and sa mga participants para at least man lang mahabol pa nila dun sa mga wala pang mga magnets and all. Yun lang guys.